naniniwala kami na marami na pong nagawa ang NCSC. Pero kami po ay nagtataka kung ano na po ang nagawa ng mga komisyoner bawat isa. So itong performance audit na hinihingi namin, sana hindi lang sa performance ng ahensya, kundi performance ng bawat isa sa mga commissioners, lalong-lalo na yung mga nagpa-press con. Kasi po, marami nagtatanong sa mga miyembro namin, sino ba mga commissioners? Sa totoo lang po, maraming senior citizens, mas higit na nakakarami ang hindi nakakaalam kung sino sila. And I hope that each and every one of them will make an accounting of what they have done and how they have performed in the past 4 years. Kasi po, napaka-general po ng akusasyon ng NCSC ay walang nagawa. Samantalang kami mga senior citizens organizations ay matagal na pong nakikipag-ugnayan sa inyo at nakikita po namin na despite na wala kayong budget, hindi kayo binigyan ng Kongreso ng budget for the first 2 years, ay nakagawa pa rin po kayo ng accomplishment. At nagtataka nga po kami kung bakit maraming politika ang naghahanap sa inyo ng output, samantalang sila ang nagpabaya na hindi kayo binigyan ng pondo. 800,000 for your first year, tapos 25 million for your second year. How can you establish an organization with that? Mas malaki pa po ang budget ng barangay namin kaysa sa budget ng NCSC. So, kami po ay natutuwa dahil nakita namin na meron kayong totoong programa. We have seen your presentation. We heard about Sikadna. We heard about Huerbed. We heard about your effort to collect and gather all the information and register all the senior citizens. And you have already registered more than 5 million. Whereas DSWD, which have handled this issue of senior citizens since 1992, wala po silang records. So ano po ang performance na hinahanap ng mga politika at ng mga ibang ahensya ng gobyerno samantalang pinabayaan nila kayo at hindi nila kayo binigyan ng personnel at kailan lang kayo nabigyan ng plantilla of positions? So ang hinahanap po namin, management and performance audit ng buong NCSC para maipakita kung ano nagawa ninyo compared to the budget that was given to you, and performance evaluation of all the commissioners individually para marinig namin kaysa yung nambibintang sila nang wala naman kaming naririnig na facts and figures. We don't even see them in many of the meetings. We are members of the Council of Sectoral Council of Senior Citizens under the National Anti-Poverty Commission. Marami na po kaming meeting pero hindi namin sila nakikita. Dumalaw kami sa opisina nyo para makipag-dialogue, hindi rin po namin sila nakita. So ano po ang performance talaga ng NCSC? Sana po ay facts and figures lang para hindi nalilito ang mga senior citizens at hindi kami umaasa sa wala dahil maraming nag-aabang na ma-implement na ang programa. At sana po ay tuluyan ng ibigay ng DSWD ang lahat ng functions na nasa inyo. Hindi nyo na po kailangan hingin dahil nasa batas po na dapat ilipat nila within 2 years. 4 years na po ang nakakaraan. So maraming salamat po sa pagkakataon na to na mapasama dito sa inyong facts expression mission. Thank you. Thank you, Kap Floro. Thank you. And thank you, Sir Floro. Let's proceed with a statement from our friends from the Council. Sectoral Representative Salve Shanuman, please. Salve, go ahead po. Hello. Magandang umaga po. Thank you very much for giving me a chance to express yung sentiments po ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council. Nauna na po si Ginoong Floro Francisco, kasama po namin siya sa council. And thank you very much for saying this. Pero gusto ko pa rin ulitin po na we are here in support of the beleaguered members of the leaders, mga pamunuan ng NCSC. Para po sa kaalaman ng karamihan, in 2016, ito pong council namin nag-adopt ng isang resolution asking the Congress to enact a law that will create the National Commission of Senior Citizens. In 2 years' time, ito po ay naging isang kaganapan. Subalit, hindi po namin inaasahan na despite yung ikinatutuwa sana namin na maikling panahon ng paghihintay ng pagsasabatas, ay humaba po ang panahon bago ito ay masasabi nating fully operational.
In fact, up to this moment ay hindi pa sila fully operational, pero kami po na nasa National Anti-Poverty Commission ay hindi po kami naiinip dahil alam namin na may mga factors, may mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakabalang sa pag-develop ng kakayahan ng NCSC into a much more healthy and stronger government agency. Nagtataka po kami kasi kagaya ng sinabi kanina ni Council Member Floro Francisco ay meron kumpleto na sana nga tayo ng ng mga commissioners, pero nagtataka kami na we never heard them, we never saw them. Siguro ako po, I saw them twice. Yung huling nakita ko sila ay doon sa Senado. But yung kanilang mga pinagsasabi actually ay reflective of what the leadership of the NCSC has been doing. For them to say na walang nangyayari o walang nagagawa ang kanilang komisyon, I think nakakapagtaka na ang mismo mga tao na nasa loob ng pamamahay ng NCSC ang siyang nagsisilbing anay para sirain mismo ang kanilang sariling bahay. Na kami po na nasa labas ng NCSC, nauunawaan namin kung bakit nagkakaroon ng mga problema sa pagsisimula. Natural yun, di ba? Kung walang sapat na kaperahan, wala ring sapat na tao nakikilos. Anong ginagawa ng mga commissioners natin? Uupo lamang ba sila at mag-uusap lang tungkol sa mga polisiya? Inaasahan natin na sa pagsisimula because they are assigned to specific regions. Bakit hindi nila sinimulan ang implementasyon ng mga programa sa kanilang rehiyon with the minimum ng mga personnel na kakailanganin? Sila to start with. Diba? So, inaasahan namin sana yun na makita sa kanila. And even dito po sa National Capital Region, kung saan nandito ang karamihan ng mga pagkilos, hindi namin sila naririnig man lang na sumuporta sa mga legislation, sa mga advokasya na isinusulong namin para sa mga nakatatanda. Sana man lang magparinig sila kung paano nila sinusuportahan ang Universal Social Pension. Sana man lang makarinig kami na sila ay sumusuporta sa iba pang mga advokasya para sa mga senior citizens. Hindi sila nagpapakita, pero ngayon bigla silang lalabas, magpapakita, nasa television, nasa sa mga pahayagan, magpapakita sila at nagpaparinig ng kanilang kagustuhan, umalis ang isa sa kanila. Bakit hindi nila tulungan kung merong mang pagkukulang, kung merong mang kahinaan? Natural na magkaroon ng kahinaan dahil kulang ang pera ninyo. Hindi namin kayo narinig na sumuporta sa Kongreso para isulong ang inyong budget proposal. Never namin kayo nakita na sumama sa mga gawain. Isang beses ko lang po kayo nakita doon sa NAB when I was invited to the National Advisory Board o National Advisory Body ng NCSC. And what did you say? Ang isa sa inyo nagsalita na sana ay maturuan namin kayo. Hala, kami pang magtuturo sa iyo, kayo yung commissioner. Di ba? So, inaasahan namin na sana makita man lang namin kayo, marinig namin kayo, ano ba ang plano ninyo para sa amin, para sa mga nakatatanda. Di ba? Let me ask you, have you ever even attempted to meet with your constituents? Kung kayo ay naka-assign dito sa NCR, why haven't I seen you? Kung kayo yung naka-assign sa region sa Visayas, bakit hindi kayo nakikita doon ng aming mga kasamahang taga-Region 8 o taga-Region 6? Kung kayo ay naka-assign sa Mindanao, bakit hindi kayo nakikita doon ng mga kasamahan namin? Sana magpakita kayo, sana makipagtulungan kayo. Alam namin na kulang ang tao ninyo hanggang ngayon. Bakit hindi kayo makipagtulungan sa ibang ahensya? Don't share your job and responsibilities. Meron kayong responsibilidad sa mga tao, sa mga seniors especially. Kaya kami nagsulong ng advokasya na magkaroon ng National Commission for Senior Citizens.
para mabawasan ang trabaho ng DSWD, hoping na kung nakasentro ang trabaho sa iisang ahensya, maaasikaso nito ng husto. Pero bakit hindi nyo naasikaso? Umaasa kayo kay chairman lamang? Si chairman lang ang lagi namin nakikita, hindi kayo. We support the chair. We support the chair. Kung may pagkukulang siya, inaasahan namin, tutulungan ninyo siya. Kayo ang commissioner, kayo ang nangungumisyon. Be there. Work with him. Salamat.